Sa ibang panig ng mundo, sa mga pagmimisa sa araw na ito, ay ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon, Ascension of the Lord, the solemnity of the Lord's Ascension. Pero dito po sa ating bansa sa Pilipinas, ang dakilang kapistahang ito ay gaganapin sa darating na linggo. Kaya nga, pinagpapatuloy natin sa natitirang mga araw na ito ang ating liturhiya mula sa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay para sa gabing ito ay araw ng Huwebes. At ito naman ang ika-7 araw ng ating nobenaryo para sa ating parish fiesta sa karangalan ng mahal na ina, Mirror of Justice. Hayaan niyo po na sa ating pagninilay, ituon natin ang ating atensyon sa dalawang bagay na ibinabahagi sa atin, lalong-lalo na ng ating ebanghelyo. Bahagi ito ng pagtatagubili ng Panginoon sa huling hapunan, ang Last Supper Discourse of Jesus, kung saan inihahanda niya ang kanyang mga disipulo sa mga darating na pangyayari, ang pagdakip, ang pagpapakasakit, ang pagpapakot, pagkamatay ng Panginoon sa krus, pero pati na rin ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sa bahaging ito, kung inyo pong matatandaan ang mga pagbasa sa nagdaang araw, bahagi ng pamamaalam ay pagtatagubilin upang ihanda sila sa mga bagay na darating. At dalawang bagay nga po ang nais nating pagtuunan ng pansin. Ang kanyang abiding presence at ang kanyang pagkakaloob ng kagalakan sa kanyang mga tagasunod o disipulo. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, nagkaroon ng pagkalito, ng pagtatanong sa kaisipan, sa kalooban ng kanyang mga disipulo, ukol sa pamamaalam na binabanggit sa kanila ng Panginoon. Ilang sandali, hindi niyo ako makikita. Ilang sandali, muli niyo akong makikita. At ito'y hindi nila lubusang maunawaan. At nang ito ay mapansin ng Panginoon, siya na rin ang kumuha ng pagkakataon upang gabayan, upang turuan, at sila'y paliwanagan. Tinutukoy ng Panginoon, una, ang nalalapit na kanyang paglisan, dala ng pagpapakasakit at pagkamatay na kanyang hakarapin ilang oras pagkatapos ng huling hapunan at ng sandaling ito ng kanilang pag-uusap. Pero matapos ang sakripisyo sa krus, andoon din ang kanyang pahiwatig ng kanyang pagbabalik bilang Panginoong muling nabuhay. Ikalawa, tinutukoy din niya ang nalalapit na kanyang paglisan sa kanyang pag-akyat sa langit 40 days after His resurrection. Ito po yung kapistahang na gaganapin natin sa linggo kasabay ng ating parish fiesta, the Solemnity of the Lord's Ascension, kung saan mawawala sa kanilang paningin ang Panginoon na aakyat sa langit. Pero kasabay ng kanyang paglisan, ang kanyang pangako ng kanyang pananatili sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isusugo niya at ng Ama sa kanyang simbahang pinasimulan. At ikatlo, tinutukoy din niya dito ang kanyang pagluklok sa kanan ng Ama, kung saan nagpapatuloy na hindi nga siya nakikita physically ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang mga believers, pero ang pangako ng kanyang muling pagbabalik
o ang tinatawag nating second coming of Jesus. The second coming of the Lord. So dito, nakita natin, pansamantalang mawawala, pero magbabalik. At bagamat nawala sa kanilang paningin, ang kanyang pananatili sa kanilang piling. At ito pong unang tema na pinagtutuunan natin ng pagninilay. Ang pangako ni Jesus ng kanyang abiding presence. Kaya nga po sa bersikulo, bago ang sa ating Alleluia, sabi niya, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Ang pangako, mananatili ako sa iba't ibang pamamaraan. At isa na nga po sa pamamaraan ng kanyang pananatili ay sa pamamagitan ng kanyang mga pari na kanyang pinili o hinirang upang maging kanyang mga kinatawan o representatives sa simbahan at sa pamamagitan nila'y maging daluyan ng kanyang pagliligtas at ng kanyang pagpapala sa lahat ng mananampalataya. Kung itong pangako ni Jesus, ang paanyaya sa atin, patuloy natin na kilalanin at damahin ang kanyang presensya. Kasi siya'y nangako, hindi niya tayo iiwang mag-isa. Hindi niya tayo pababayaan. Mananatili siya sa kanyang pagtataguyod, providence, sa kanyang pag-iingat, protection, sa kanyang paggabay, guidance, and enlightenment. Ang Panginoon nananatiling kasama natin. At ito naman ang Diyos na nagpakilala kahit sa lumang tipan. Nang magpakilala si Yahweh kay Moises bilang Yahweh, na ang ibig sabihin, ang Panginoon ay makikilala sa kanyang gawang pagliligtas. Ibig sabihin, ipapakita ng Diyos na siya'y kasama ng kanyang bayan at ang kanyang presensya'y nagliligtas, nag-aalis sa kanila sa panganib at nagdadala sa buhay na kasiyasiya, sa buhay na ganap. Nang dumating si Jesus, ganito rin siya ipinakilala bilang Emmanuel, ang Diyos na kapiling natin. At sa pagpanaog ng Espiritu, tinupad ng Ama at ni Jesus ang pangako, isusugo namin ang banal na Espiritu upang patuloy kayong gabayan at samahan. The abiding presence of God. At ang tanong na iniiwan nito sa atin, paano natin nararanasan na kapiling natin ang Diyos? Lalo na sa mga sandali na dumaraan tayo sa iba't ibang hamon ng ating buhay. Sa sandali na may pinagdaraanan tayo at ang ating pamilya na mabibigat na mga sitwasyon, sa sandali na may humaharap sa karamdaman na walang katiyakan na lunas, sa mga sandali na may mga sitwasyon na hindi natin maihanap agad ng solusyon, sa mga sandali na parang tayo'y nawawala ng pag-asa at kinakapos na ng lakas. Nararamdaman ba natin na kapiling natin ang Diyos? Nananatili ba tayong nakakapit sa Kanya? Nagtitiwala na hindi niya ako bibitawan at sa pananatiling nakakapit sa Kanya, tutulungan niya tayo na malagpasan ang lahat ng ito sa Kanyang pamamaraan at ayon sa Kanyang kalooban. Ito po isang magandang pangako, ito isang magandang kaloob na ibinibigay ng Diyos sa atin ngayong gabi. Ang kasiguraduhan na mayroon tayong Diyos na nasa ating tabi.
na hindi tayo binibitawan, hindi tayo pinababayaan. Laging tumutulong, laging nag-iingat, laging gumagabay sa atin. Ang ikalawa at huling pangako na nais natin pagtuunan ng pansin sa gabing ito ay ang pangako ng kagalakan. Sabi ni Jesus, bago natapos ang pericope na ito, maggagalak ang mundo habang kayo ay nalulumbay, pero darating ang pagkakataon na ang lumbay, ang kalungkutan ay mapapawi at sa inyo ang kaloob na kagalakan. Nang muling nabuhay si Jesus, isa sa mga una niyang ipinagkaloob ay ang gift of peace. Pero kasama ng peace, ngayon pinapaalala sa atin, kaloob rin ng Panginoong muling nabuhay, ang gift of joy. At ang joy na ito, para ating makamit, dapat nating tanggapin at piliin. It is a choice para tayo'y manatiling nagagalak. Because joy does not guarantee that life would be easy, that life would be free of difficulties, sufferings, and even pain. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maaari pa rin nating maranasan ang kagalakan sa ating mga puso. Ito'y ang kagalakan dahil puno tayo ng pag-asa na hindi ako pababayaan ng Diyos. Puno ako ng pag-asa na ako'y minamahal ng Diyos unconditionally. Na ang Diyos na ito ay Diyos ng pagpapatawad, ng mga panibagong simula. Hindi niya ako tatalikuran at iiwanan. At yun yung dahilan bakit may galak sa puso ko. Sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking kakulangan, sa kabila ng aking paulit-ulit na pagtalikod at paglayo sa Kanya, nananatili ang Diyos na nasa piling natin. Diyos na nagmamahal sa atin, Diyos na tumatanggap sa atin. At di nga po ba yun ang magandang basihan ng kagalakan sa buhay? Yung alam natin na may taong nagmamahal sa atin ng totoo, unconditional, sincere and genuine, everlasting, hindi binabawi, hindi pinuputol, kundi nagpapatuloy. Yun yung galak na ipinapangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Dumaan ma kayo sa mga pagsubok, magdadalamhati, matatakot, tatakbo, magtatago, pero sa huli, alalahanin nyo, kaloob ko sa inyo ay kagalakan. Ang tagumpay ng krus, ang tagumpay sa kasalanan, ang tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Lahat ng ito ay kaloob ng Diyos para sa atin. Dahilan para ang puso natin ay manatili sa Kanyang kagalakan. Sa gabing ito po, dalawang kaloob ng Diyos ang nais niyang ipagkaloob sa atin. Ang pangako ng Kanyang pananatili, ang pangako ng kagalakang hindi maaagaw ninuman sa ating mga puso. Sana'y tanggapin natin ang mga kaloob na ito. Idalangin natin sa misang ito na tunay nating maranasan, tunay nating panghawakan. Kapiling ko ang Diyos, at ang Diyos na ito na nagmamahal sa akin ay dahilan kung bakit may galak sa aking puso sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan ko
sa buhay. Dahil ang Diyos na ito sa huli, ang Diyos na mag-aakay sa akin sa tagumpay at sa aking kaligtasan. Itong idalangin natin sa ikapitong gabi ng ating nobenaryo. Magsitayo pang lahat.